Okay, isang mapagpalang araw ang bati sa inyo ni Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. Ngayon ay malamig na dito sa Kuwait, dumarating na ang winter kaya pagpasensya ninyo ang aking boses. At magiging regular na ang pag-upload natin at ang pagla-live natin pag Friday. Subaybayan ninyo, maraming salamat sa inyo. At malapit na tayong mag 21K na mga followers. Maraming salamat sa inyo. At paki-share, paki-subscribe ang ating YouTube channel. Kung kayo ay may hilig sa baril at kung gusto rin naman ninyong matuto ng konti, mga basic, ito na ang channel para sa inyo. Okay, ngayon ay sasagutin natin ang isang katanungan mula kay Christine Gabion. Okay. Ang tanong niya ay, paano po may kabit yung firing pin sa 38? Napaka-basic po. Kaya nga, ginawa ko itong YouTube channel na ito. Ito ng aking passion sa buhay na magturo ng mga basic sapagkat kamukha nitong mga ganito, hanap pa kayo ng gunsmith. Tapos magkakabit ng firing pin, sisingiling kayo ng awang ko kung magkano singil ninyo dyan. Napaka-basic naman yan. Napakadali. Kayang-kaya ng DIY. So ito na. At ang gagawin ko na lamang sa aking mga YouTube channel ay kung ano lamang yung tanong ninyo, yun lang ang sasagutin ko. Kasi minsan sinasagot ko ang daming tanong. Ngayon, yung ibang naghahanap ng mga kasagutan, tamad na sila pag nabasa nila yung title na, ay, pang ano lang ito. Pagkabit lang ng firing pin, alam ko na yan. Pero, ang laman nun ay marami. So, natatamad na sila. Kasi yung iba talaga hindi nanonood ng, ng mga videos. Ang hinahanap lang nila, yung talagang tanong nila. So, ganoon ang ginagawa. So, kung ano lamang yung tanong specific, at please, yung mga magtatanong, sabihin din ninyo kung anong model yung baril ninyo. Kasi, ang mga, pag sinabi nyo 38, firing pin, ay may firing pin na nakakabit sa hammer. May firing pin naman na nasa nasa frame. May firing pin na iba-ibang pagtatanggal at pagkakabit. So, hindi magiging specific yung sagot ko. Pero ngayon, palibasa ay gagawin ko na, sasagutin ko na lahat yan. Okay? So, ang kalimitan ng mga, sa atin, mga Smith & Wesson na mga 38. So, kinuha kong model dito ay 38 model, revolver na Smith & Wesson. Pero yung iba, sasagutin ko rin yan. Okay? Ay may nagpapa-shoutout lang dito. Pero bago ko basahin yung nagpapa-shoutout, gusto kong basahin yung magandang nakaka-inspire naman itong ni Christine Lee. Yung kanyang comment. Para naman yung mga baser natin ay medyo matawa na kaunti. Sabi niya, husay talaga ni Sir Elmer. God bless always, sir. Sarap isupport ng channel nyo. Stay humble, sir. Okay. Maraming salamat sa iyo, Christine Lee. At na-appreciate mo yung aking mga YouTube video. At do sa mga nagbabasa sa akin, alam ko maraming magagaling dyan. Pero basa rin kayo ng ibang mga comment, ha? Okay. At nagpapa-shoutout naman dito si Mark Lister Samudio. Okay, hindi niya sinabi kung taga saan siya. Basta siya ay si Mark Lister Samudio. Pa-shout out, sir. Galing nyo. Oh, magaling daw ako. Yung sabi nga nung isa, kalimutan ko na yung sabi niya, ako na hinyo. Hindi naman ako si Einstein. Nagkataon lang na ako'y marunong ng kaunti. Okay, so yan. At gusto ko ring i-shout out yung aking asawa na si Leonisa Maralit Pilorin na nasa Pinamalayan Oriental, Mindoro. Keep safe. Okay, yung mga anak ko, saka na kayo. At sasagutin ko na yung sagot ni yung tanong ni
Christine Gabion. So, may papakita ko sa inyo dito ang baril. Hindi ko ito ginawan live kasi magpapakita ng baril, ha? Disclaimer sa nagtatanong bakit hindi pwedeng magpakita ng baril sa live. Ayan po ay nasa community guidelines, bawal yan. So, hindi tayo pahintulutan. Kaya, ito ay naka-upload sa video. So, ito yung ating baril na 38 na revolver. Anyway, kahit anong caliber naman yan basta 38, isa lang yan ang procedure. Okay? So, 357, pare-pareho lang ang nasa loob niyan. So, lagi kong sinasabi, safety first, pag maghahawak tayo ng baril, laging check ang load. So, sa revolver, push ninyo itong button ng para lumabas ang kanyang cylinder. Disclaimer uli, sa ibang sa ibang baril, kamukha ng Colt, hindi patulak, pahila. Okay? So, ito ay patulak. So, ilalabas natin, check natin ang hammer, ang ejector. Okay, walang bala para safe lagi. Okay, safety first. So, bubuksan muna natin. Siyempre, ang itinatanong niya ay pagkakabit. Ituturo ko na rin yung pagbabaklas kasi yung minsan may pampalit ka, ay paano naman kaya ang pagbaklas nito? So, para kumpleto tayo. So, una muna natin tatanggalin ay itong cylinder niya. At ito yung cylinder niya, retainer, yung kanyang yoke retainer o kaya ay cylinder carrier retainer. So, tingnan natin. Dahan-dahan tayo ng pagtanggal ito kasi meron itong maliit na pin at maliit na spring. Pag nalaglag yan, ang hirap hanapin ito. Kaya, ginagawa ko, puti talaga yung aking mga background, yung aking sapin para makita ko agad. Ayan Yan. Ilawan natin. Yan. Ingatan natin po ito. Itong pin na ito. At saka may malit na spring. Mahirap po gumawa niyan. Hanap kayo ng malit na kwerdas ng gitara. Pupulupot ninyo sa karayom. Para kayo makagawa niyan. Okay? Papasok na ulit natin para masecure siya. Baka mawala pa. Ingatan natin yung malilit na pyesa. Yan. Okay, nandun siya. Pagkatapos niyan, tatanggalin natin yung dalawang tornilyo. Tanggalin na natin yung Okay. Bakit may ganito ang tanggalin muna natin ang kanyang cylinder o yung bola? Bakit may ganito ang bola ng mga revolver? Yan po ay may purpose. Kita ninyo itong umbok na ito dito. Pag yan ay tatanggalin natin, itatapat natin itong isang kanal dito. Kasi, pag inilabas natin yan, at hindi natin tinapat, hindi yan, kahit hilahin natin ang hilahin yan, hindi sasama yung bola. Okay? So, itatapat natin yan doon sa umbok, yung kanal na ganon, saka natin hilahin yung carrier niya, assembly na makukuha na yan. Yan, set aside na natin yon. Pagkatapos, tanggalin na natin yung plate cover. Okay. Dalawang tornilyo lang. Madali naman ang pagbaklas nito. Importante po ang tiyani. Hindi pa masyado maluwag. Yan. Okay. Kunin natin. Ilagay natin sa isang gilid. Dapat may tray kayong maliit para yung mga pyesa hindi nawawala. Malilit kasi yung pyesa ng 38 ng revolver. Ayan. Excuse me. Yan ang hirap pag taglamig na. Okay? Huwag po ninyo sisikwatin dito. May lakyan dyan. Nakalakyan dyan. Nakasuot yan dyan. Huwag din natin sisikwatin dito. Bakit po? Magkakamiro ng marka yan dyan. Magalit sa atin yung may-ari. Dito tayo magsikwat. Dito. Para kumawang yung pin.
Huwag ninyo pupukpukin. Pakawangin lang ninyo ganun. Ayan. Tanggalin natin yung plate cover. Tabi natin. Ngayon, ang kuha nito ay, ang mini spring nito o hammer spring ay leaf spring. So, actually yan, tinatanggal ko na yan kahit may ano dito kasi tumatalsik yan minsan. So, binuksan ko na para makita ninyo. Huwag rin ninyo kalilimutan tanggalin itong safety block. Itong safety block, yun ay importante yan. Pag wala yan at nahulog yung baril ninyo at may bala na nakatapat doon sa firing pin, nahulog, una tumama ang hammer, puputok, makakadisgrasya. Kaya itong safety block na ito yung nakaharang yan dito. Pagka nakaharang yan dyan. So, pagka kinalabit ninyo, bumababa yan. Bumababa yan pag kinalabit ninyo. Para hindi nakablock yung kanyang firing pin. So, pagka yan ay normal, nakaganyan, yan, nakaganyan yan. Nakaganyan. Nakaharang yan dyan. Kahit mabagsak, kahit pukpukin ninyo itong hammer, hindi siya puputok. Hindi siya gagana yung firing pin niya. So, napaka-importante ng huwag ninyong tatanggalin ninyo to. Okay? So, ang pagtanggal nito, nitong spring na to, lip spring, ay kubiran ninyo ng kamay ninyo para walang pyesa na tumalsik. Pagkatapos, lagyan ninyo dito ng screwdriver at yan, lagyan ninyo dito at sikwatin ninyo. Yun. Pwedeng luagan muna ninyo yung tornilyo dito. May tornilyo ito dito na maliit. Pero kalimitan, umi-stack na to eh. So, ganun lang. Kahit din na nyo luagan yan. Ito adjustment ito ng tension o pampalakas ng spring. So, ito tanggal na natin yan. Sit aside na natin. At matatanggal na natin yung hammer. So, pag tinanggal natin yung hammer, kinakailangan i-atras ninyo ng konti itong push button na to, yung pampalabas ng kanyang bola. Yan. At saka natin ikawang i-atras ng konti yung hammer kasi nandun sa loob yan. Ayun, babangga. I-atras natin ng konti. Hindi naman natin may atras yan kung hindi natin i-atras din ito. So, kaya yung isang daliri ko nandito, nakaalalay dito sa push button ng pagtanggal ng bola, at yung isa, yung antam ko ay nandito sa kanyang hammer para kumawang at mawala yung sabit niya doon. Saka natin siya sisikwatin pataas. Okay? Ayun. Sikwatin natin dandahan. Yan. Pagka lumampas na yon, ay pwede na natin siyang matanggal. Okay? Ayun. Ayun. Tanggalan natin yon. Yun lang ang tatanggalin natin. Saka ko na ituturo itong iba. Gagawa din tayo ng video na yung lahat. Kasi yun lang ang tanong niya eh. Pagkatapos, makikita natin na meron itong maliit na pin dito na siyang retainer ng firing pin. So, tiyani pa rin. Ang tiyani ay importante sa gunsmith. Hindi lang pambunot na pangtanggal ng puting buhok. Ayan, o. Ganyan lang siya kaliit. Sit aside natin yan. Pagkatapos ay matatanggal na natin yung firing pin. Ingatan natin pagtanggal ng firing pin, meron itong maliit na spring, yung return spring niya. Ayan o. Ayan. Papakita ko na rin yung return spring niya. O, kung sakaling ito'y masira, kumuha kayo ng maliit na kwerdas ng gitara, yung number 0 yata yun. Pulupot ninyo sa pako hanggang sa makuha ninyo yung tamang size niya. Maliit lang yan, oh. Mga 2-3 coil lang siya. Tabi natin yan dyan. At ang firing pin ito ay napakaliit din. Makikita ninyo, may slot yan dito. Diyan na dito tumatama yung pin para hindi siya lumabas. So, okay. Up. Yan. Ito na. Tatabi natin. At natanggal natin. Kamukha nung sinasabi ko sa inyo, yung ibang hammer,
ay yung ibang firing pin nandito sa hammer. Ayan, nandito. Nandito siya nakatanim. Parang palakol. Okay, napatilos ang dulo. Ang pagtanggal nun, meron siya ditong pin. Yung pin na yun ang tatanggalin natin. Para matanggal natin yung pin, ay yung firing pin, at saka natin sasalpak yung bago, itatapat natin yung butas, babalik natin yung pin. Pagkatapos ay i-rivets natin, medyo pabubukahin natin yung mga magkabilang side para hindi lumabas yung pin. So, ganon. Hindi naman niya sinabi ko anong model ni Gabion. So, ganon. May biyak siya dito. At, yun ay may maliit na play. Huwag ninyong alalahanin nyo sapagkat talagang mayroong maliit na play yun. Up and down. Maliit na play na up and down yun dito. So, yun. At meron din namang mukha ng Arminius yata yun. Okay, ako nagkakamali. Ang pagtanggal naman nung meron siya ditong housing na dito mo ikutin ng screwdriver. Ang ginagamit na screwdriver doon, yung may dito, yung may parang U-shape dito na kaltas. Para sa firing pin, ang kakagat lamang magkabilang side. Okay, ganun ang pagtanggal nun. So, yun. Kompleto Ricardo na yung tatanggalin ninyo yun para lumabas yung firing pin. So, ganun. So, ito, natanggal na natin. So, babalik na natin yung pampalit na firing pin. Ang tanong niya ay kung paano ikabit. O, tinuro ko muna yung pagtanggal. Kasi baka naman magkakabit kayo. Hindi naman ninyo alam tanggalin. So, ang theory ng pagkakabit, kung ano yung huli natin tinanggal, yun ang una nating ikakabit. Okay. So, firing pin at saka spring, ang huli natin tinanggal. So, ayan. Tatama na natin doon. Lalagyan natin yon at ikakabit natin yan. Ito ang huli. Ang slot, yung slot kung saan nakatapat yung tatama ng firing ng pin, doon natin yan itatapat. So, ayan, papasok na natin. Mas maganda yung kasabay na ang pin, ang spring, kasi pag inuna natin yung spring, baka bumalagbag, hindi lalampas yung firing pin. Mahirapan tayo. Mahirapan naman palabasin yung maliit na spring na. Tapos kakabit na natin yung pin. Tutulak natin ng kaunti yung firing pin para sakto doon sa kanyang slot. Ayun, nakakabit na. So, pag nakakabit na yan, ikakabit na natin yung hammer. Ganon din ang pagkakabit ng hammer. Papasok ninyong ganyan. Okay, i-atras ulit natin yon. I-atras ulit natin yung inatras natin kanina. Ang magiging pagkakaiba lang ng pagkakabit, yung dulo nitong hammer at dulo ng hammer at dulo ng trigger ay magkabangga. So, itataas natin ng kaunti ang hammer para pumasok. Ayun na, lumaglag na siya. Andun na siya. Pagkatapos niyan ay anong sunod natin na tinanggal? Ito. Itong pork na to, lalagay lamang natin doon sa kanyang sabitan. May sabitan niya dyan Ayun. Sasabit lamang natin. At itong dulo na ito, isasagad natin doon sa kanyang tapat. Ngayon, alalayan ulit ninyo ng kamay ninyo. I-press ninyo. Hindi yan magpipress kasi hindi natin natanggal itong tornilyo na to kasi naka-stack up na. Pero kung yan ay natanggal, madali lang yan. So, kung ang mga baril ninyo ay kamukha niyan, kukuha lang kayo ng screwdriver at iti-twist ninyo. Okay? Pag twist ninyo, i-push ninyo pababa, bingo. Ando na, nakakabit na. Okay, palaala uli. Huwag ninyong kakalabitin ng walang cover. Bakit? Baka maglaglagan yung mga pyesa na yan, hanapin ninyo. Ang hirap hanapin yan. Baka magtalsikan yan. Minsan, tumatalsik yan. Huwag ninyong kakalabitin. Lalagay muna ninyo itong cover bago ninyong kalabitin. Pero huwag ninyong kakalimutan itong firing pin safety block.
Ayan, lalagay ninyo ng tama. Yung ibang model, ito nasa ilalim, unang kinakabit ito. Okay. Kung hindi ako nagkakamali, yung mga Taurus, doon yan sa ilalim nakakabit. At, doon yan nakakabit sa dulo ng gatilyo o ng trigger. Okay. Lalagay natin doon sa slot. Okay, ayan, nakakabit na siya. At, saka natin ilalagay ang pagkakabit nito, unahin ninyo itong parte nito sapagkat yan ay may maliit na pin doon na sinusuotan. So, igaganon ninyo, tatapat ninyo, at saka ninyo ipipress pababa. Press lang, okay. Kung sakaling mahigpit, huwag ninyo pupukpukin ng bakal. Kumuha kayo ng plastic, saka ninyo tiktikin. Huwag bakal kasi, ingatan ninyo ang baril. Nagkakamira nyo ng dent. Okay? So, ikakabit na muna natin dalawang tornilyo. Ayan. At, ang sunod dyan ay yun ang kanyang cylinder. Yung pagtatanggal ng cylinder, yung tinuro ko sa inyo kanina, ganun din. Itatapat din natin itong parang kanal na to doon. Okay? Ayan, nakatapat yun. Ayan, nakatapat. Tapos, ay ipapasok na natin yan. Ayun, nakaano na. At huwag ninyong kalilimutan na ikabit yung kanyang bago ninyo ikabit, chichikin ninyo kung ito ay nandoon, nakakabit yan. Pag wala yan, ay lalabas yung walang maghahawak doon sa kanyang carrier. So, tingnan ninyo kung nakalagay yan. May spring na maliit yan, no? Umaano yan, umatras. Kung yan ay nalalaglag, lagyan ninyo ng grasa sa loob para pag ginano ninyo, hindi malalaglag. Okay? Ayan, kabit na. Ipitan natin. Huwag masyadong maigpit, tama lang, sakto. Pati yung mga tornilyo para hindi nasira. Sakto lang ang mga 5 torque lang. Okay. Katapos niyan ay testingin natin. Mapapansin ninyo, pag ito'y sinilip ninyo dito, wala kayong makikitang nakausli na firing pin kasi may ano yan. May return spring yung firing pin niya. So, testingin natin. Sigurado naman tayo walang bala nito. Pag kinalabit natin yan, ayun, makikita natin yung firing pin pagka nakapermis yung ating daliri, nakapress yan. Makikita natin yung firing pin dito ay nakalabas. Pero pag inangat natin yung daliri natin sa trigger, aatras yan. O yun, wala na. Yung kanyang firing pin umatras na. So, tapos na. Ganun lang kadali yung ating ginawa. Sinagot ko na rin sapagkat madali din naman. Nasa 23 minutes lamang tayo. So, Christine Gabion, sana mapanood mo yan at nasagot ko yung iyong tanong at yun namang mga iba na naghihintay din ng ating mga videos ay ito na yung kasagutan sa ating mga videos. At yung mga tanong ninyo, itanong lang ninyo at sasagutin natin sa abot kaya ng ating makakaya, ng ating maliit na kaalaman. So, hanggang dito na lang ating video. At maraming salamat sa pagsubaybay ninyo ng aking YouTube channel. Please subscribe and share para yung ating mga kaibigan ay makaalam din. At nihiling ko lang na yung mga ads natin ay panoorin ninyo. Huwag ninyong skip para magkamero tayo ng pera sa YouTube. Mabayaran tayo at makabili tayo ng magandang camera. Kasi yung iba nagreklamo, pangit-pangit daw ako ng mga video ko. Wala nga tayong magandang camera at wala pa tayong videographer. So, ganun lang. At nang tayo naman ay makabili rin ng magandang gamit na pang upload, pang video. Okay, maraming salamat sa inyo. At patuloy na dumarami ang ating mga subscriber. At maasahan ninyo na marami pa akong ituturo sa inyo. Bagaman na tayo ay nakapagturo ng Auto Diesel Mechanics Academy.
ay hindi tayo makapagturo ng gunsmithing dahil wala namang course na gunsmithing sa Pilipinas. Kaya dinaan ko na lang dito sa YouTube. Ito ang aking passion na may share ko ang aking maliit na kalaman. Maraming salamat sa inyo. Thank you very much. Hanggang sa muli, panoorin ninyo aking mga video. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. Bye-bye for now.